Samantala, pag-usapan naman natin ang update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa mga apektadong individual ng shear line sa Negros Occidental. Ating aalamin niya kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali, Yusek March at saka sa ating mga tagapanood. Sir Juni, ayon po sa pinakahuling datos, gaano na po karami yung mga individual, yung mga pamilyang apektado po dito sa Negros Occidental dahil sa mga pagbaha na dala ng shear line at flash floods? Joshua, sa pinakahuling ulat natin, mula ito sa ating OCD Regional Office sa Negros Island Region, umabot na po ito ng 8,927 yung mga apektado nating mga kababayan doon. Ito ay umabot ng 2,409 families nagmula po sa 7 local government units at saka sa 24 na barangays. Okay. Sir Juni, ilang pamilya na po ba ang nailikas at ilan ang napaulat na nasira o nawasak ng mga infrastructures at mga tahanan sa flood-affected areas po? Yusek March, doon sa mga apektado natin na 8,000 na mga apektado, ang ipinasok or pumunta sa mga evacuation centers natin dito, ito ay umaabot sa 2,600 or that's around families yun, that's around 4,300 yung mga nandoon sa evacuation center. Samantalang yung kalahati naman ng apektado, ito naman ay yung mga lumikas at saka mga lumipat ng apektado na wala sa evacuation centers. Pagdating naman po doon sa ating mga infrastruktura, so far what we have are the data doon sa mga na-damage po na mga kabahayan. Ito ay umaabot sa 193 na mga bahay doon ang na damage po. This is composed of 38 na mga totally damaged houses at saka 155 na mga partially damaged houses. Sir Juni, may napaulat din po na isang senior citizen na nasawi dahil sa flash flood sa Sagay City. Sa ngayon po ba sa inyong datos, ilan na po yung bilang ng casualties at pakilinaw din po yung mga hindi po nagpasya na pumunta sa evacuation center, ito po ay by choice at pumunta lamang sa mga kanilang mga kalapit na kaanak. Tama po ba? Tama, Sir Joshua, dun muna sa nasawi, sa Kasawiang Palad, meron nga po tayo nabanggit mo kanina, isang kababayan natin doon na nasawi po. Again, this is for validation and verification po ng ating MDM cluster, yung Managed of the Dead and Missing cluster. Yun po yung isang senior citizen po natin na kababayan doon. Wala na pong naidagdag sa datos na yun, so sa kabutihang palad po, walang iba. Again, nakakalungkot pa rin na may isang buhay po na nawala doon. Iyon naman pong mga nag-evacuate po outside evacuation centers. Tama po, meron dito kasi yung mga apektado na hindi naman kailangang lumikas dahil mababa lang, and then yung iba naman po ay hindi rin kailangan pumunta sa mga evacuation centers, but normally pumupunta sila sa mga kamag-anak or lumilipat doon sa mga bahay po ng mga kaibigan at kakilala. Pero ito pong mga datos na to, pareho po itong kumbaga binibigyan natin ng mga assistance na nasa datos natin coming from the national agencies, and then ganun din po dun sa mga local government units. Okay. Sir, ano po ang naging papel ng OCD sa koordinasyon ng mga rescue at relief operations kasama ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental at iba pang disaster response agencies? Opo, ang atin naman po ni SOP nito natin kapag may ganitong mga insidente, unang-una po syempre yung mga search, rescue and retrieval teams natin ito po ay bago pa man mangyari ay naka-standby ito, lalo't kapag ganito na merong mga abiso na magkakaroon ng mga pag-ulan at pagbaha. So naka-standby ito. So we coordinate with sa central office po, we coordinate with the regional offices, and then our regional offices naman coordinates with our local government units. So ito pong mga SRR units na ito coming from sa mga DRRMO, sa ating mga NGAs, National Government Agencies like Bureau of Fire, yung Coast Guard, AFP, at saka iba pa po pong mga men in uniform. So ito po ay magkakasama, and tuloy-tuloy naman po ang coordination natin dito, especially kapag ganito po na may tinitingnan tayo mga weather disturbance. Sir Juni, you mentioned earlier na pareho po na yung mga bakwit na nasa evacuation center, maging yung mga pamilya na lumikas sa kanilang mga kaanak ay nakakatanggap ng assistance. Can you share with us ano po itong mga assistance o yung mga tulong na naibahagi natin sa ating mga kababayan na ito?
Tama, Sir Joshua, no? Siyempre, ang una nating tulong po no, ng pamahalaan, hindi lang ng OCD, no? But then again, itong ating especially yung sa lead ng ating response cluster, no? Ang DSWD, no? Ganun din dun sa Camp Coordination and Camp Management Cluster. So, unang-una po dyan, siyempre, yung mga pagkain po, no? Ng mga pangangailangan sa loob ng evacuation centers. So, pagkain, mga family food packs. In fact po, ang DSWD has distributed din also at saka naka-preposition din. Kasama rin siyempre yung mga sa lokal na pamahalaan natin, no? And then yung mga NGAs naman po natin, merong mga non-food items, no? Like OCD have non-food items also, katulad ng mga hygiene kits, no? At saka mga iba pa. So ito po, so yung mga pangangailangan po doon sa loob ng evacuation centers, yun po ang mga naitulong natin dito sa mga apektado dito nga po sa Negros Occidental. Kasama na siyempre dyan, siyempre, yung mga other clusters also, like the health cluster is also providing kung ano pang mga pangangailangan naman po no, pagdating sa medical nung ating mga kababayang nasa evacuation centers. Okay. Sir Juni, ilang evacuation shelters po sa ngayon ang operational at tinutuluyan po ng mga evacuees natin? At kamusta naman po yung lagay ng mga inilikas natin ngayon? As we speak no, sa report po ng aming OCD Regional Office, meron pang operational na 13 evacuation centers. Ito po ay sa bayan po ng Sagay, sa Negros Occidental. Kung kalagayan naman na Yusek March, no, ang tinatanong natin dito sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers, as mentioned po, no, there are different clusters no, that are responding to this, kasama yung ating mga local government units. So lahat po ng pangangailangan nila, magmula sa pagkain, pagdating sa medical, and then siyempre dun sa accommodation nila ay inaasikaso po ng ating mga iba't ibang sangay ng pamahalaan. Okay. Sir Juni, perhaps para po malaman din ng publiko, ito po ba lugar na ito na tinamaan ng pagbaha at mga flash floods ay talaga po bang prone sa ganitong mga sakuna? At sa assessment po natin kung sakasakali nga pong ganito yung talaga dinaranas ng ating mga kababayan, are we going to be coordinating with other agencies para po at least mabawasan o ma-mitigate yung ganitong epekto pagka merong sama ng panahon? Some of these areas, Sir Joshua, no, are really prone to mga flash floods, no, mga flooding, no. And then kasama din siyempre tinitingnan natin diyan. Unang-una po, no, sa mga ganitong klaseng insidente po, no, pagbaha at saka mga lalakas na pag-ulan. So, ang ating pong mga ahensya ng gobyerno, no, magmula sa Pag-asa to give the warnings, yung DNR, MGB para po dun sa mga listahan ng mga barangays na prone to flooding, no. So, ito po and then ang DILG rin po, no, kasama rin natin ang DILG, and then ang OCD nga rin po para naman dun sa coordination. When it comes to itong tinitingnan naman po, syempre, ang pinag-uusapan dito, well, of course, napakahalaga, no, kabilang na yung doon sa local government units, are ito nga pong land use planning, no, kung saan yung mga areas na talagang laging bahain, ay kung i-recommenda po, kung ano ang kailangan gawin, kung ito ba ay may mga mitigation measures na dapat gawin, or kung meron bang mga relocations na kinakailangan. So ito po ay kasama sa mga koordinasyon at pinag-uusapan sa mga lugar na katulad po ito. Okay. Sir Juni, ano po ang mga konkretong hakbang ng OCD para suportahan ang recovery po ng mga apektadong komunidad sa Negros Occidental, lalo na po sa mga lugar na nalubog o nabaha po o na landslide po? Kapag ganito pong mga lugar na may nangyaring mga sakuna, ang unang-una po siyempre tinitingnan dyan, yung extent ng damage, kaya meron tayong mga rapid damage and needs assessment, ganun din yung mga post-damage and needs assessment natin. So tinitingnan doon as using March, kung kinakailangan bang magsagawa ng recovery and rehabilitation plan. So kasama po usually ang nagli-lead po nitong mga pagsagawa po nito, itong PDNA at saka mga recovery plans, ay ang OCD, kasama yung ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, NGAs, ganun din yung lokal na pamahalaan. So kapag ganito po na identified that there is a need for a recovery and rehabilitation plan, so doon naman po tinitingnan doon sa iba't ibang level ng mga DRRM councils, kung aabot man yung regional or hanggang national, kung ano yung mga pangangailangan as identified doon sa PDNA at saka sa Recovery and Rehab Plan, and then kung ano po yung mga resources na kakailanganin, pondo man yan, o kung ano pang mga kagamitan ang gamit, para doon sa mga recovery and rehabilitation plan doon sa mga specific na insidente po. Alright, maraming salamat po. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, partikular na yung mga apektado sa Negros Occidental. Sir Juni.
Salamat Sir Joshua no, and Yusek March. Unang-una po, no, hindi lang dito sa mga kababayan natin sa Negros Occidental. Ngayon po, meron tayong binabantayan na low pressure area, no, and then malaki na po ang tsansa na ito ay maging tropical depression. So again, ang kailangan po nating bantayan, yung mga lugar ba natin ay nandoon sa listahan ng DENR MGB na ibig sabihin ay flood-prone and rain-induced landslide-prone areas. So kapag ganoon po, no, napakahalaga magsagawa po ng mga pre-disaster risk assessment. Yan po yung pinag-utos kanina ng aming Undersecretary Yusek Harold Cabreros po, no, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment para po yung mga regional kasama yung mga lokal na pamahalaan natin ay magsagawa ng mga PIDRA po and scenario building para malaman saan, kailan at gaano katindi yung maaaring pag-ulan o kung pagbahaman at mga landslide na maaaring mangyari doon sa inyong mga lugar. So ang paalala po natin sa ating mga kababayan, makinig po doon sa abiso ng mga lokal na pamahalaan at sa ngayon po naka-standby na yung ating mga response agencies, mga response cluster natin. Base na rin sa napag-usapan kanina doon sa PIDRA na dito sa National Interagency Coordinating Cell at saka po naka-blue alert na rin po ang status ng ating NDRRM Operations Center. So ibig sabihin po naka-standby na po yung ating pong mga response agencies dahil siyempre ang direktiba sa atin ng ating Pangulo ay dapat magkaroon ng maagap, maayos at mabilis po na pag-responde sa pangangailangan ng ating mga kababayan. On that note, muli maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense.